tayong magagandang balita na kapupulutan ng kaalaman sa edisyong ito. Halimbawa na dyan, ang organic farming na tampok natin sa Approve. Marami sa ating mga magsasaka ang gumagamit na ng proseso ng likas na pagsasaka sa pagtatanim ng palay, gulay, mais at iba pa. Bukod sa mas matipid ang organic farming, ang mga produktong inaani nila ay nakadudulot ng mas magandang kalusugan. Ito ay proyekto ng Department of Agriculture Regional Field Unit at ng local government ng Quezon. Panoorin natin ang Approve. Magandang araw po mga kababayan. Congressman Frocie Alcala po ng pangalawang distrito ng Lalawigan ng Quezon. Tayo po sa aming magandang bayan. Samahan niyo po kami sa organikong pamamaraan ng pagsasaka. Tara, tayo po! Sa tumataas na presyo ng mga bilihin sa pandaigdigang pamilihan, kasabay pa nito ang pagbabago sa klima ng mundo, napapanahon ang programa ng pamahalaan at sa pagsisikap ng mga lokal na pinuno na ibalik ang likas na pagsasaka o natural farming. Sa kasalukuyang kalagayan ng pandaigdigang mundo ng pagsasaka, batid ng mga dalubhasa ang masamang epekto ng kemikal na pagsasaka sa ating kapaligiran at kalusugan. Sa patuloy na paggamit nito, ang lupa ay namamatay at darating ang panahon na ito ay hindi na pakikinabangan. Ito po kasi ay isang programa na kung saan atin pong inaakit ang ating mga kababayang magsasaka na bumalik po doon sa traditional na pamamaraan ng pagsasaka. Kasi sa pamamagitan po nito ay may iwasan po natin ang paglalabas ng pera ng ating pamahalaan sa pagbibili po ng dolyare sa ating mga commercial fertilizer and pesticides. Sa pamamagitan rin po nito ay mas napapalaki po ang kita ng ating mga magsasaka. Noong una po kasi, ang paniniwala po natin kapag po gumamit ng organikong pamamaraan, masyado pong deficient siya compared po dun sa gumagamit ng commercial technology. Pero sa ngayon po, sa napagtulong-tulungan po at saka sa marami pong nagkaambag-ambag na mga nagpa-practice ng organic farming, nabigyan na po ng tamang solusyon. Na yung pong ating mga halaman, nakita nyo naman po kanina, yung pong gulay, even yung pong mais, at ngayon po nandito po tayo sa palayan, na kaya po nating pantayan yung gumagamit po ng commercial na fertilizer at pesticides sa ating pong organikong pamamaraan. So with this program po, mas makikita po ng ating mga magsasaka na mas malaki po ang kikitain nila. Talaga pong iniiwasan po natin na sila po ay gumamit ng abono at ang ibinibigay po natin sa kanila ay pampataba. Ang organic farming ay isang, kung sasabihin ang organic farming ay makalumang pamamaraan, pero ito ang pinakamagandang paraan ng agrikultura para maibalik natin at maiwasan yung pagkasira ng ating lupa. Kasi pag gumagamit tayo ng mga inorganic fertilizer, nagiging acidic ang lupa natin. Pag gumagamit tayo ng pestisidyo, nagkakaroon ng mga residue sa mga vegetable natin, sa mga halaman natin, na medyo negative ang effect sa health ng tao. Sa lalawigan ng Quezon, patuloy ang pagpapalaganap at pagtuturi ni Congressman Frocie Alcala ng likas na pagsasaka. Patunay dito ang sunod-sunod na seminar at pagpupulong sa mga magsasaka, maging sa mga kabataan at mag-aaral. Tuloy-tuloy po natin isinusulong ito sa lahat po ng paaralan, doon po sa State College natin na kumukuha agrikultura, sa lahat po ng elementary at high school, sa lahat po ng mga municipal agriculturists at kanilang mga tauhan, sapagkat kailangan po talagang ma-educate, makita po ng tao na yung pong diferensya. At lately nga po, hindi lang po tayo tumitigil doon. Mismo po tayo, inilalapit po natin ang ating pamahalaan doon sa mga magsasaka. Sa bawat barangay po, may cluster of barangays, kami po ang pumupunta. At ipinaliliwanag po namin sa kanila, especially po yung contents nitong organic fertilizers na to. Para po tayong bumibili ng isang commodity sa tindahan
na ating kakainin. Di po ba mas magkakaroon po tayo ng feeling of security kapag alam po natin ang ingredients. Kaya kami po'y nagtsatsaga, nakikipag-interact sa kanila at marami rin po kaming natututunan sa kanila, sa ating pong mga magsasaka kapag sila po ay kasama namin sa interaction na later on ay ina-adapt po namin sa mas malakihang programa. At yung po na makatanungan yung bakit itinuturo din po namin ito kahit po din sa hindi taga-distrito namin o hindi po namin kaprobinsya. Sapagkat ang pananaw po ng aming pong grupo, ang Pilipinas po as a whole ay isa pong agricultural country. At kahit po tayo ay sabay-sabay magsipagtanim ngayon, sabay-sabay po tayong magsiani ng mga produktong pang-agrikultura, dahil ang problema po ng buong mundo ay food security, hindi po tayo mawawalan. Patunay dito si Engineer Virgilio Seda ng Barangay Lagalag, Chaong, Quezon. Mais ang tanim ni Mang Boy at ginamitan niya ito ng organic farming. Although marami-raming trabaho itong ating organic kasi ilang beses kayo mag-i-spray dyan. Nadagdagan ngayon yung pag-i-spray at saka yung pag-broadcast ng nung compost fertilizer natin. Samantalang yun, ang ginagawa namin doon sa dati, konti lang yun, mabilis ang lakad. Ito kailangan talagang ilalagay mo sa tudling ng ayos para yung compost natin, kung pagtatanim natin ng mais, ay di concentrated yung ating papaglagay. Makakain talaga ng Hindi tapos ang epekto naman nitong organic, dahan-dahan, hindi kagaya nung synthetic fertilizer na within 3 to 4 days kita mo ang epekto. Ito weeks bago mo mapansin. Akala mo walang kwenta sa farmero eh. Pero after na naramdaman na niya yung epekto, doon mo makikita ngayon ang bulang. Hindi nga namin nakalain lumago ng ganyang kalago. Ngayon lang kami nagkamais ng ganyang kataas. Kasi yung dati naming mais, pagkasintaas na ho namin, ano na ang puso? Ay, ipika ko yung sabi ko, pag ito hindi tumigil lang kasi baka gumamit ng hagdanan. Ayon pa kay Mang Boy, malaking bagay ang paggamit niya ng organikong pamamaraan sa pagsasaka dahil nakatutulong din ito sa kalikasan at sa kanyang kalusugan.